So, hi, I'm Renford and I'm a real estate appraiser and I just took the non-life insurance examination at ngayon naiintindihan ko na saan pumapasok ang valuer. Pasensya na sa mga aso. Saan pumapasok ang valuer sa konsepto ng insurance? So, sa insurance, may ilang mahalagang konsepto, especially sa konsepto ng non-life. Ang non-life kasi ay may mga originally it's made for ano talaga, for yung pinakaunang mga konsepto po ng non-life insurance ay originally it's for marine insurance. Um, so marine being in mind, ngayon may mga fire which is per property po 'yon. And meron na rin tayong let's say motor car insurance. So with those in mind, pumapasok po ang real property or real estate appraiser sa mga konsepto ng indemnity or yung damages. Pumapasok rin tayo sa mga konsepto ng insurable value kung saan we assess or we appraise kung magkano, for example, or how much of the value of the property is pwede nating i-insure or lagyan ng risk. So, we remember yung insurer or yung isang company, kapag nagpa-insure tayo sa kanya ay ini-equalize lang niya yung risk or dinidistribute lang niya yung risk. Kaya hindi ibig sabihin na walang risk. So, yung losses sinasalo niya. So, yung insurable value kukunin yon ni appraiser tapos ililipat natin kay insurer. Okay? So, ngayon, those are two basic things na pwedeng paggamitan ng insurance sa real estate appraisal or sa appraisal itself. So, I hope medyo nag-gets, no? Kasi medyo madami akong binagsak na ano. Anyway, I think yun lang muna and I hope medyo maganda yung paliwanag ko sa ngayon even though may mga background music tayo. So maraming salamat at sana ay nakatulong ang aking video kung paano man. No? Maraming salamat po at for more information, contact your non-life agent and real estate appraiser. Maraming salamat po. God bless.